So yun, after duty, McDo muna kami. McDo muna kami guys. Medyo ano, manic Monday itong duty na to. Nahulugan pa akong pasyente nung nasa tumatae. Hassle. Rabbit tent. So yung order namin, order ako ng wrap, McDonald's wrap. Si Madam, cheeseburger. Cheeseburger. Nuggets. And McFlurry. Hi guys, another day, another day of another vlog. Yun, sa vlog na to, magsasagot-sagot tayo ng mga tanong ng mga ibang mga nagko-comment dito sa channel natin, mga recent comments. I find it very interesting. Maraming mga tanong doon na pwedeng mag-come up na mga bagong topic, at naisip ko rin yung mga ibang nagtatanong doon na maganda yung mga tanong nila to share sa mga sa mga nurses din na papunta dito sa US, para magkaroon na kayo ng idea. Kasi alam niyo naman, nauubusan tayo ng mga topic. Parang ubos na yung bangko natin. So yun nga, so stay tuned guys. Maganda yung mga tanong na to. Alright guys, nasa H-Mart kami ngayon, kami ni Mama. Fish tayo, Fish. Oo. Asian store. Ay, oo. Ayun, kumuha ako ng mix mushrooms and chili. Gagawa ako ng tofu, Korean tofu soup. Fresh isda. Cart natin, Ma. Ay, andun pa pala. Ito, yan. Pompano. Ano yan, Ma? Okay, oh. Yung sinasabing daw rin yun. Mulit? Kasama kung meron maliliit, Bonito. Oo. Nalala mo yung natin sa Pilipinas? Ano bang tawag na ito sa Pinas? Tuna. Tuna? Tuna yan? Sa atin. Alright guys, so magbabasa-basa tayo ng mga comments. So umpisahan natin. Break time muna ako sa kalaro. Kita ko si Nika nagwo-walking sa soccer field. Sabi ng isang nag-comment dito, si Clark Bart 6422, Sir Marv, sa pag-aalaga daw ba ng aso, sana makagawa kayo. Kung complicated po ba sa US or madali lang ang proseso at policy, lalo na sa apartment lang, at magkano ang gastos nila, especially sa food nila. Salamat. Actually, hindi pa ako nag-try mag-aalaga ng pet dito. Pinaplano ko sana mag-adapt ng pusa noon, no? Pero kasi hindi kami magkasundo ni Nika. Parang ayaw ni Nika dahil sa maintenance siguro. Sa mga fees at saka gastusin, siguro convert mo na lang sa US dollar, no, yung price ng pagkain nila. Pero yung sa magagastos mo,
Ewan ko sa mga vaccinations, ewan ko kung libre ba yun dito. Hindi pa ako nakakapag-research, pasensya na. And dati nung sa lease ng apartment namin, kung ano, pet friendly naman sila, no, yung dati sa ano, sa Alabama. May fee lang sila doon. Dati naalala ko parang, hindi ko lang kung monthly yun. Hindi na nakabother na matandaan kasi hindi naman kami mag-aalaga ng pet nun eh. Parang ewan ko kung monthly ba 300 or something ganun na pet fee or per year. Hindi ko matandaan. So yung mga may mga alaga dito, no, na ano, mga animals. So mag-comment kayo, tulungan natin si Clark Bart. Sabi ni MX31 Powerhouse Coconut, Sir, what if current na yung priority date? DS260 DQ na. Pwede na ba mag-resign sa work? 60 days kasi yung render sa company. Okay lang kaya mag-resign na? Alam ko nasagot ko na to. Pero para ano na lang din kung meron ding katulad na situation sa kanya. So I would suggest, kasi kapag DQ ka na, parang ano na yan eh. Papunta, ililipat na yung papers mo sa embassy eh. Ang inaantay mo na lang dito ay ano, embassy interview, which is napaka unpredictable. Kahit nung time din namin nun, parang walang ano eh, may group chat nga kami noon eh. As in talagang swerte-swertihan lang talaga. Hindi naman sa parang suntok sa buwan magkaroon ng ano, no, ng interview date, no. Magkakaroon ka rin pero parang hindi mo alam kung kailan, baga pa. Ayun, ganun nga. Antayin lang talaga, matter of ilang months. So, kung ako sa'yo, usapang resignation sa work, safe na siguro mag-render ng resignation sa company pag meron ka ng embassy interview. Yan. Or much better pa nga kung ano eh, kung pumasa ka na sa ano, sa embassy interview eh. May ano ko na ng packet ng ano, ng kung paparating na yung packet ng ano mo, ng visa mo. Susunod, sabi ni ano, Jofel Reyes 9343, Sir, ask ko lang kasi I have an offer to work in acute rehab. Okay lang ba dyan? I work in a stroke rehab for 4 years in UK. Yung worry ko lang kasi how many days or weeks lang sila nagstay kasi acute rehab. Do they usually stay for more than a week or nearly a month? Do you need to attend with the meetings like call settings, progress, and discharge planning? Do you usually involved pa sa patient like OT, PT, speech and lang? Alam ko sinagot ko na rin to pero sagutin ko na lang din dito sa vlog. Kung yung worry mo kung gano'n sila katagal yung mga patients dito sa inpatient rehab, ang experience ko dito sa rehab namin, depende kasi talaga sa ano eh, sa insurance nila. Yung mga case navigator na nakakaalam nun eh, sila yata nakikipag-coordinate sa insurance kung alin yung maximum stay nila. So ang experience namin parang 15 days to a month, ganun ang tinatagal ng mga pasyente. Depende siguro sa case, no. Tapos meron yung mga tinatawag na ano, no, na ano, parang progress meeting dito sa mga doctors. So ang mga nandyan, involved dyan PT, OT, speech, charge nurse, at saka yung care navigator. So yun, pag-usapan nila yung progress ng isang pasyente, pag-usapan din nila yung goal, at saka basta yung care plan, and yung ano about sa stay, kung pwede pang ma-extend yung stay, kung mga ganun ba. Ay, gusto ko lang i-mention to, no. Sabi ni BTCH YOLO, Sir Marv, as always, maraming salamat sa pag-upload nyo dito sa YouTube. Maraming po talaga natututunan mga experience and talagang mga suggestions nyo sa mga nurses na pupunta sa US.
of A. Excited na din ako sa chapter namin ng family ko dyan sa US. Kaso ang hirap din pala. Mas mahirap pa ang maghintay pala maging current ang priority date kaysa sa lahat ng process. Pero iniisip ko na lang talaga na time ito to develop pa skills, more time muna sa family na maiiwan sa Pinas. Explore mo na ang Pilipinas bago tuluyan magstay sa US. Trust the process na lang talaga. Sa muli, salamat Marv. More power sa inyo ni Nika. Hindi ako masyado pala comment sa videos mo sir, pero lagi naabang ang videos mo. Sir, maraming salamat sa support, no. So yun nga, gusto ko lang din kaya ako mention din itong comment ni sir. Kasi tama yung sinabi niya. I would suggest na habang nag-aantay kayo ng priority date na mag-current, sulitin nyo yung oras nyo dyan sa Pilipinas. Kung nasa Pilipinas man kayo, sulitin nyo yung time nyo sa family nyo, mga kaibigan nyo. Kasi alam nyo guys, iba talaga pag yung sa pag-transition nyo sa buhay nyo dito sa Amerika, pag nandito na kayo, iba talaga yung kultura. As in talagang talagang trabaho, bayad bills, tulog, kain, puro routine, grocery, as in, ganun na lang, iikot-ikot na lang yung buhay nyo dito eh. Unless kung marami kayong kung makakahanap kayo ng Filipino community, much better. Kasi as in, promise, magtiwala kayo sa akin. Sulitin nyo na talaga. Sulitin nyo yung oras nyo dyan sa Pinas, family, friends, lahat. Mag-travel kayo, gusto nyo, yan. I mean, hindi naman yun in a negative way, pero kasi mamimiss nyo lang talaga yung what it feels like back home there in Philippines. Sunod si Charmaine Balaoro. Sir Marbs, ask ko lang po, kamusta naman po sa training center? More on clinical training ba? And mataas ba ang pressure? I'm under EPIC for deployment on August 13, kaya kinakabahan na. Thank you. First of all, congratulations, no, at malapit ka na pumunta dito. And nasagot ko na to si ma'am, pero para lang may mapulot kayo kung sino man dyan na nasa under agency na to. Ang experience ko kasi VHR pa dati, Vintage Health Resources pa dati yung pangalan ng agency na to. Iba pa yung parang management neto. Ngayon kasi Epic na. Alam ko joint ito ng dalawa o tatlong agency. So ang experience namin sa training center, kung babalikan niyo yung mga videos natin noon sa Mississippi, as in puro pag-a-adjust talaga ng ng buhay sa Amerika. Actually hindi naman sa parang tambay kami, no? Pero slight medyo may paggaganong pakiramdam. Puro kami driving noon, puro pag-aayos ng mga paperwork, pag-aantay ng mga SSN, green card, for orientation hindi sa nursing, orientation sa buhay ng buhay Amerika. Ano pa ba? Ayun, doon na rin namin ginawa yung mga ACLS, BLS, kung ano man yung mga credentials na kailangan bago kami pumasok sa sa hospital. And ang pagkakaalam ko sa mga ibang mga taong napagtanong ako na under EPIC na ang agency, alam ko meron na silang ngayon parang skills training sa training center. So okay yun, as in talagang ma-prepare kayo sa what to expect sa culture ng culture sa workplace dito sa Amerika. Yan. So ito, post ko na lang gusto ko lang ding i-mention tong comment ni ma'am about sa staffing agency over direct hire. May point naman siya dito. So ako kasi siguro sinuwerte lang talaga kami, no. Yung agency, kung
saan ako na-hire noon, which is yung Vintage Health Resources, wala na kaming ibang gagawin kundi idalin yung sarili namin sa Amerika. Yun na lang talaga, as in talagang sila nag-process lahat. Hiningi lang nila yung mga ibang requirements namin, mag-print ng ganito, mag-provide ng mga ganito. As in, wala na talagang ibang ginawa kundi dalhin yung sarili namin sa Amerika at magtrabaho. So kung kayo ay ayaw nang isipin kung ano yung magkano yung magagastos, okay, pwede sa inyo talaga ang staffing agency. Pero hindi naman ibig sabihin staffing agency tagana Hindi naman talaga. Kami nabuhay naman kami dito komportable naman kami noon under staffing agency. Madami na rin ako napapanood na yung staffing agency versus direct hire na mas sinasabi nila taga daw talaga ang staffing agency. Minsan parang hindi ako makarelate kasi hindi ko na feel yun. Pero siguro dahil dalaw kami ni Nika, no? Pero kahit na ano na lang to siguro it's a matter of parang pag I would say background check ba, or check nyo mabuti yung yung contract ng agency bago nyo pirmahan. Tapos magtanong kayo, tanong nyo lahat, mga ganun. Sabi ni Secretary Mab 7955, Sir Marv, question lang. Ano pong means of communication nyo ng doctor sa hospital except sa telephone call? Viber din ba gamit nyo? Tapos ita-transcribe na lang sa EMR? Kwento ka naman. Pareho lang ba sa Pinas? Kasi dito sa amin Viber tapos valid na yun at ita-transcribe na sa chart. Salamat. Dito sa amin hindi kasi mahigpit talagang hipa dito So talaga, tumatawag pa rin talaga kami sa doctors. Yun. Sabi ni RLSA 29, next topic Kuya Marv is kung hindi sa Maryland, saang states pa ang mas okay to live, especially with the family, or whether to stay na lang sa current state after agency contract. Salamat po. So magandang magandang suggestion to, no. Siguro gagawa natin ng ibang vlog ito. Huwag kayong mag-alala. Coming soon ito. Sabi ni Abel Meda 5990. Hi sir, ask ko lang, what if nandyan na sa US tapos hindi maka-adjust sa area or unit kung saan ma-assign? Pwede ba na mag-request ng transfer sa other unit or required po tapusin yung contract talaga? Salamat po sa sagot. God bless. Thank you. It's up to your agency or yung employer nyo kung matutulungan kayo, kung if ever mag-request kayo na magpalipat kayo ng ibang unit, no. Syempre tatanungin ka kung bakit mo gustong lumipat. Syempre kailangan makahanap ka rin ng mga valid reasons kung bakit bakit ayaw mo dun. Well, nire-respeto naman nila dun kung it doesn't work for you Pero talaga, just speak up lang. Ganon dito sa Amerika. Kasi tayo dyan sa Pilipinas parang nahihiya tayong magsabi ba? Kasi parang parang kahihiyan sa atin yun na parang i-give up yung unit na hindi natin kaya sa Pinas. Well, wala na yung kulturang ganun dito. Basta you just have to speak up. Kausapin mo ng manager mo, syempre kausapin mo ng mabuti, explain mo yung situation mo at maiintindihan ka. Ganun kasi dito So kausapin mo ng manager mo sa unit na ganun, na kung willing silang tulungan ka, and then saka mo kakausapin yung yung recruiter mo, kung agency. Yun. Sa amin, sa dating agency namin, marami na rin silang natulungan, no? May mga ibang nurses kami doon na may mga ibang kasama ako doon na nalipat from ganon, yung ayaw nila doon sa unit nila, parang hindi nag-work para sa kanila. Yung iba sa kanila na ilipat pa ng ibang state nahanapan pa sila ng ibang yung ibang hospital Promise. Ito sabi ni Christopher Randy Limocon,
Sabi niya, nag-subscribe ako sa channel mo sir, planning to take NCLEX pa lang year 2023 and now waiting na lang for my priority date to become current. Salamat sa pagiging inspiration to pursue my American dream. Sana marami ka pa ma-inspire na Pinoy RNs to pursue the US dream. Alam niyo guys, hindi naman ito para sa lahat ng mga Filipino nurses eh. Kung sa tingin niyo parang china-challenge niyo yung buhay dito sa Amerika, well, hindi talaga to para sa inyo kasi na-challenge kayo na meron kayong alam na mas better na buhay kaysa pumunta sa Amerika, no? Pero kung kayo yung tipong nai-inspire, para sa inyo to, para sa inyo yung mga content namin. So again, thank you so much for watching us na mga ng mga Filipino USRN vloggers dito. Alam ko syempre hindi lang naman ako yun eh. Marami pa kaming iba dito, explore niya lang. Marami pang ibang mga RN vloggers. So yun guys, thank you so much. And yung isang comment dito ng mga ating subscriber, yung request niya, no, gagawa natin yon ng separate vlog about kung ano pa ba daw na ibang state na okay mamuhay bilang family ng nurse, Filipino nurse. So yun lang guys, thank you so much and kita-kita tayo ulit sa susunod na vlog.